Bago nga tayo magsimula ay isang malaking shoutout kay Ronald Verbosidad, Edmond Cubalsopnet, Jamie Amadar. At nais ko na rin ipromote ang aking Pinoy Viral Sport membership. Kung inyo nga makikita ang join, maaari nyo nga yang pindutin at once nagpa-member kayo ay automatic kayo sa mga shoutouts at kasama din kayo sa mga future raffle at benefits. Alam naman nating lahat na tampulan nga ngayon ng tukso ang PBA dahil ito na nga daw ang pinakamatandang liga sa buong Asia, tapos ito pa nga ang sinasabi nga nila ng mga haters ng PBA na kesyo daw nilalangaw na ang PBA at wala na nga daw nanonood. Bakit daw kasi hindi ibalik ni Commissioner Willie Marcial na magkaroon muli ng guest team ang PBA na kagaya na lamang ng ginagawa nila noon? At ito nga yung mga listahan ng mga naging guest team sa PBA history. MTech Scronels, Ramrods, Adidas, Nicholas Studley, Novi Sad Amateur Selection, Philippine Basketball Team, US Mail and More, Smart Gilas Pilipinas, Yonsei University, Magnolia Jilin Tigers, UBC Thunderbirds, Northern Consolidated at ang South Korea. At noon ngang 2022 Commissioner's Cup ay muli ngang nagkaroon ng guest team at ito nga ang Bay Area Dragons, at masasabi nga natin na ito talaga ang nagpainit sa liga ng PBA noon at masasabi natin naging competitive talaga ang PBA dahil nga sa pagpasok ng Bay Area Dragons at talaga namang tinangkilik ang PBA, lalong-lalo na ang Commissioner's Cup dahil ito na nga daw ang pinaka kinatatakutan na guest team na galing sa Hong Kong, China. Kaya naman nung nagkaharap nga ang Bay Area Dragons at ang crowd favorite na Barangay Ginebra, kung ating babalikan sa Game 7 ng PBA Finals Commissioner's Cup ay talaga namang sobrang tinangkilik ng masa at umabot pa nga ang laban sa Philippine Arena na ating susumahin, pinakamalaking arena dito sa Kamaynilaan o sa Bulacan. Kaya naman sulit na sulit ang panonood ng mga PBA fans dahil napakainit nga ng laban sa pagitan ng Bay Area Dragons at Barangay Ginebra. At marami nga ang nagsasabi na matatalo daw ang Barangay Ginebra dahil sobrang lakas nga ng Bay Area Dragons. Ngunit pinatunayan ng Barangay Ginebra ang Never Say Die spirit at tinalo nga ang Bay Area Dragons sa Game 7 ng PBA Finals. At pumalo nga sa humigit kumulang 54,000 ang nanood ng laban ng PBA sa pagitan ng Bay Area at Barangay Ginebra noong Game 7. Ito na nga daw ang masasabi nating record breaking na attendance ng PBA sa PBA history. At dahil nga sa record breaking na 54,000 na attendance sa naging laban ng Barangay Ginebra sa Bay Area Dragons, napaisip nga noon si Commissioner Willie Marcial na magyaya pa ng mga guest team. Ngunit magpasa hanggang ngayon 2024 ay wala pa rin balita at hindi nga natin alam kung itutuloy pa ba ni Commissioner Willie Marcial na magkaroon pa ng mga guest team na alam naman nating lahat na malaki talaga ang maitutulong sa sigla ng PBA. At kung kayo naman ang tatanungin, dapat na bang kumuha ng mga guest team ang PBA upang muling bumalik ang interes ng tao sa panonood ng PBA? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section. Samantalang update muna nga tayo sa Gilas Pilipinas na alam naman nating lahat na sinabi nga noon ni Coach Tim Cone na interesado nga daw ang Slovenia, Lithuania at Czech Republic na makipag-tune up sa Gilas Pilipinas. Ngunit kung atin yang titignan ang listahan ng Lithuania ay wala nga sa kanilang lineup ang Pilipinas, bagkos Lebanon lamang at Slovenia ang kanilang makaka-tune up sa June. Sayang talaga ito dahil learning experience pa naman ito sa mga malalaki at mabibilis na mga Lithuanian. At kahit nga ang Slovenia ay wala rin sa kanilang listahan ng mga makaka-tune up ang Pilipinas, bagkos ang makaka-tune up lamang nila ay Lithuania. Malaking bagay pa naman kung makaka-tune up ng Gilas Pilipinas ang Slovenia dahil meron nga silang superstar
ang Dallas Mavericks star na si Luka Doncic at malaking bagay sana ito upang makakuha ng learning experience ang ating mga point guard sa tulong ni Luka Doncic. Kaya nga lang ay hindi talaga tayo sinama sa lineup ng kanilang makaka-tune up sa June. At ayon niya sa mga report na aking nabasa, kaya daw hindi nakasama ang Gilas Pilipinas sa mga tune-up game ng mga European teams dahil sa schedule. Dahil alam naman nating lahat na hindi nga pare-pareho ang mga schedule ng mga Gilas boys. Halimbawa na lamang yung mga naglalaro sa PBA, paano kung nakapasok sa finals ng PBA ang kanilang team? Paniguradong complex sa schedule ng PBA at tatamaan ang schedule ng Gilas Pilipinas. Tapos yung mga naglalaro pa sa Japan B-League ay hindi pa nga sigurado kung pwede na silang pakawalan ng kanilang mga mother team sa June at hindi nga natin alam kung anong petsa sila magiging available. Kaya naman yan talaga yung nagiging problema ng mga Gilas kahit noon pa man yung schedule at yung mga availability ng mga players. Kaya naman dyan talaga matcha-challenge si Coach Tim Cone kung paano niya paghahandaan ang Olympic qualifiers sa July.